Hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ganyan dapat ang isang senador. Gaya po sa sinabi po ni Senador Rodante Marcoleta. Ang sabi niya, eto, panoorin natin ang video. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma. Ngunit, tinayaan niya kung sino man ang taong yon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee.
Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement? Ganyan dapat ang isang senador. Panindigan yung katotohanan. Kasi tungkol dito sa surprise witness niya, malamang inaasahan na po ng karamihan na talagang hahanapan ng butas yan. At ito si Senator Marcoleta, tuloy-tuloy pa rin talaga siya kahit may mga paninira na tungkol sa kanya. At nadamay pa nga yung asawa, di ba? May iba pang media dyan na mukhang halata naman. Dapat sa ibang senador na tahimik dyan na ang usapan ngayon ay tungkol sa korupsyon, baka naman takot din kayo kay Tamba. Nababanggit na po kasi yung pangalan po ni Martin Romualdez pagdating dito sa maanumalyang flood control projects. Bakit itong ibang senador takot na takot? Takot banggitin dyan sa hearing. Meron pa nga dyan, ibang senador, magkakapatid na sila. Dapat mas solid at mas malakas talaga kasi magkakapatid, di ba? Na senador. Bakit parang itong si Senator Marcoleta pa ang may lakas ng loob para ilabas itong katotohanan? Kahit sinisiraan na siya, payag ba kayo na yung binoto nyong senador takot sa isang congressman na wala namang kalaban nung eleksyon? Papayag ba kayo na yung senador nyo na binoto pagdating sa usapin ng korupsyon, tameme naman? O yung mga tulponatics, alam natin, bilib na bilib kayo sa mga tulpo. Papayag ba kayo na sabihin ng iba na takot sila kay Tamba? Hindi, di ba? Binoto nyo yan. Idol nyo yan. Naman sana, itong mga senador na to, magtulong-tulong na para mapanagot itong mga kawatan, itong mga magna. Yun nga lang, ewan ko lang kung anong galawan ni Itbulaga dyan. Maraming mga nagko-comment, parang hindi na nagustuhan. Itong kay Senator Ping Lacson, okay naman, magaling pagdating sa investigasyon yan, magaling. Yun nga lang, mukhang hindi natin alam kung saan papunta yung Blue Ribbon hearing niya. Hindi natin alam kung ang tinutumbok ay yung talagang mastermind sa maanumalyang flood control project. Maraming mga katanungan simula nung pinalitan si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Magtuloy-tuloy na ba yung mga binanggit na mga buhaya? Parang nag-iba na nga yung direksyon, di ba? Sana, yun naman talaga ang pinakamaganda dapat sana. Mga senador, magtulong-tulong, pero ngayon napapansin ko, away-away na. O ito, dito tayo sa mga nag-comment sa video yan. Sabi ni GR de la Serna, Go Senador Marcoleta, ipaglaban ang tama at katotohanan. Maraming bumilib dito kay Senator Marcoleta.
Sabi ni Elmer, sa'yo talaga ako sa talino nyo, Senator Rodante Marcoleta. Ay ba, siyempre, abogado yan. Sabi ni Raymond Francisco, si Soto sa Lacson, takot po sila, nanginginig na po sila kay Campo. Oh, grabe naman kayo, matapang yung mga yan. Itbulaga nga, di ba? Sabi ni Eddie Juarez, alam mo, Senador Marcoleta, pinapalabo lang ni Soto at Ping yung investigasyon na yan. Yun nga eh. Yun po yung tingin ng iba. Pero sana may magandang resulta itong investigasyon na to na si Soto at si Ping Lacson na yung may hawak dyan. Sabi ni Vince Mangelen, hinahanapan nila ng butas lahat ng mga lumalantad na testigo laban kay Buaya. Halatang halata na sila, lalo lang magalit ang mga tao sa mga trapong senador na yan. Di na sila nahiya sa taong bayan. Sana mayroon silang gano'n, no? Yung hiya ba? Sana tinatablan din sila, no? Sino-sino ba yung senador na yan? Na makapal na. Makapal na ang pagmumukha, kaya hindi tinatablan ng hiya. Sabi ni Margie Miral Albinto, yung mga nagtatanggol kay Tamba, yun yung mga takot malaman na kasabwat sila. Kaya gagawin nilang lahat, malihis lang, matakpan lang. Nako. Yan po ang komento ng mga netizens tungkol po sa nangyayari ngayon sa investigasyon yan. Kasi mga ano na po kasi manasangkot dyan eh. Martin Romualdez, dating speaker, tapos pinsan pa ng Pangulo. Kaya asahan po natin na mayroong mga tactics po, mga kabilaan yan. Tactics skill sa grupo ni dating speaker at tactics po doon sa nag-akusa sa kanya kasi hindi pa naman natin napatunayan talaga. Sana darating ang panahon, may mga lalabas na mabibigat na ebidensya. Lalo na yung CCTV na makikitang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Yan talaga ang matibay na ebidensya. Malay natin, may iba dyan. Naghihintay lang ng timing. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.